Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, another comment na naman po ang sasagutin natin. So, ito ay galing naman po kay Ma'am Marlene. So, ang sabi ni Ma'am Marlene ay another vlog naman po kung ano ang mga dapat ilagay sa maleta kapag malapit na yung flight, kung ano yung mga dapat paghandaan kapag tayo papunta na sa airport at mga ine-expect na hahanapin sa atin sa airport o mangyayari sa atin sa airport. Siguro si Ma'am Marlene ay first time, so hindi ko lang po alam kung anong bansa ang pupuntahan niya, maaaring dito sa Japan or another country. Pero ang hinihiling niya po ay kung ano yung dapat natin gawin o dapat natin idala sa bansang pupuntahan natin. Siguro kung dito sa Japan, so at least may share ko sa iyo Ma'am Arlene, kung ano yung mga inilagay ko sa maleta ko nung ako ay papunta at nung ako ay nagbakasyon na alam kong hindi pinagbabawal sa airport at mga bawal ilagay sa maleta. So unang-una mga kakwento, dito po muna tayo sa paglalagay ng mga gamit o mga kakailanganin natin sa bansang pupuntahan natin. Yung mga dapat o mga importante na ilalagay natin sa maleta, kasi ilang kilo lang ba yung inaalod nilang kilos pagdating sa maleta. Ang pinakamalaki dyan alam ko 25 kilos pero kadalasan dito sa Japan sa amin ay nasa 20 kilos or 22 kilos lang. So dito po muna tayo sa hand carry at sa maleta. Ano nga ba yung mga pwede natin ilagay sa maleta at sa hand carry? So way back 2021 and then ako nagbakasyon ng itong 2023, naalala ko po mga kwento, talagang ipinagbawal sa amin yung 100 ml pagdating sa hand carry ha. Kung kayo po ay nagbabalak maglala ng pabango o anumang liquid na hindi dapat lalampas sa 100 ml, naka-indicate lang po sa mga pabango yan kung anong mga liquid na idadala nyo, hindi dapat lalampas ng 100 ml yung ilalagay nyo sa hand carry ninyo. So sa hand carry pwede kayo maglagay ng mga batteries, sa hand carry pwede kayo maglagay ng mga power bank. Diyan po nila ina-allowed na ilagay yung mga batteries o mga power bank na gadget diyan po sa hand carry. In case kasi na yan ay parang nag-pop up o nagkaroon ng problema yung mga battery o power bank, at least madali nilang makikita, madali nilang mahahanap kung saan nagmumula yung problema na yun. Kasi pagka inlagay nyo sa may maleta yan, saka hindi rin po kayo i-allowed na ilagay sa maleta yan, doon pa lang po sa may check-in baggage. Pag nakita nila na meron kayong power bank o battery sa maleta ninyo, ipapatanggal ho nila yan. Kahit anong gawin ninyo, madidetect yan pag inlagay nyo sa maleta yung mga power bank o battery nyo. Kailangan sa hand carry po yung nakalagay. And then yung kagaya ng 100 ml dapat hindi tataas sa 100 ml, dapat 100 ml pababa. Yan, ina-allowed po nila yan sa hand carry. Saka yung power bank, battery, sila lang po ang importante. Sila lang po ang alam. Saka yung laptop, yan, pwede nyo hong i-hand carry yan. Hindi ho nila i-allowed sa maleta yan. Ngayon, yun lang po ang alam kong importante talaga na talagang mahigpit po sila sa mga ganang bagay na yung bang parang nagliliyab o puputok. Yan po sila mahigpit. Sa maleta naman po mga kwento, ito importante sa alaman ninyo kung ano yung una-una ay gamot nga pala mga kwento, no. Sa maleta o sa hand carry man, yung gamot pwede po nilang i-allow dyan. Kasi hindi nyo naman po alam kung gaano kalakas o gaano parehas ang dosage yung gamot na bansang pupuntahan ninyo. Kasi kung halimbawa nasanay tayo sa may gamot ng, di ba, nasanay tayo sa gamot ng Pilipinas, gamot ng Pinas, kung halimbawa dito sa Japan pupunta at yung dosage talaga dito ay napakababa, so parang hindi ko masabi na mas magandang gamitin yung gamot dito na mas kinalakhan natin sa Pilipinas. Kasi hindi po magkaparehas ng dosage. Halimbawa, sa Pilipinas laging 500 mg, 250 mg. Dito po kasi 10, 20, 30, 50, mga ganun lang po. So napakababa po ng dosage talaga dito. Ngayon, dito naman po tayo sa maleta. So sa maleta naman po mga kwento, kung halimbawa 20 kilos. So marami na kayo may lalagay dun sa 20 kilos. So isipin nyo na lang po kung halimbawa na pupunta kayo dito sa Japan, kung ano yung mga importanteng dapat nyo idala. Huwag na kayo magdala ng pagkadami-daming damit, dahil sabi ko nga, maraming bilihan ng damit dito, maraming bilihan ng makakapalang jacket, maraming bilihan na pang winter ang jacket. Kung halimbawang ngayong December kayo pupunta o kaya January, so talagang winter season po
winter season po that time dito sa Japan, na may sasuggest ko lang kahit isang jacket lang na makapal na pwede nyo gamitin for one week. And then sa pagdating nyo rito Sabado Linggo, pwede na kayo magpunta sa mga ukay shop dito na napakarami na nagkalat naman po dyan. So hindi nyo na kailangan bumili ng pagkadaming damit, yung lalo pag sa winter kasi napakarami po dito sa Japan. Tapos mga kwento kasi dito nga po sa Japan, talagang pagka pupunta ka sa isang supermarket ay talagang nakaka-kanji o nakakakataka na. Bihira din po yung English na nakatranslate sa English yung mga kung ano yung gamot na yon. So kung ako sa inyo, magdala na lang po kayo ng mga kagaya ng Vicks inhaler, yung sinisinghot ba yung pagka may barado ilong, lalo kasi pag taglamig dito, sadya po talaga mahaba yung taglamig dito, yung winter season. Magdala po kayo ng mga Vicks inhaler, yung mga pangpahit na para pag nalalamigan, panghilot, mga ganun ba? Kasi hindi ho porket nagdala ka ng ganun, ibig sabihin matanda na. Parang siyempre, hindi natin maiiwasan yung malamigan tayo sa trabaho, malamigan yung katawan natin, papasokan tayong lamig, di ba? So kailangan natin yung mga ganung gamot. So hindi na natin kailangan hanapin sa supermarket dito na talagang medyo may kamahalan din. At least kung meron kayong dala na pangpahit, pangsinghot, mga ganun, mga pang lamig-lamig, meron na kayo naka-ready. So hindi niyo na po problemahin na pupunta pa kayo sa supermarket dito na hahanapin niyo pa kung ano yung kung paano basahin niyo. Ako din po makakakwento, no, kahit na 4 na taon na po ako dito, talaga medyo nahihirapan pa rin po ako pagdating sa mga supermarket pagka binabasa ko yung mga kung ano yung nakalagay na pangalan doon. Talagang hindi ko rin maintindihan. Kaya kung ako sa inyo, magdala na lang po kayo ng talagang pangpahit sa mga taglamig, mga ganyan nga, yung kagaya ng sinabi ko. So yun po, talagang napaka-useful po ng ganung mga sinasabi ko pagdating ng winter dito. Ang importante indala nyo rito yung mga alam nyong mahilig kayo, kagaya na mahilig kayo magluto, o di magdala kayo mga pangrekado. Talagang mahal po dito sa Japan yung mga pangrekado. Yun po yung mga pwede kong sabihin na idala ninyo, ha. Kung sa dilata naman po mga kwento, yung mga medyo mabigat na, so marami naman pong mga Philippine product dito na ititinda dyan sa mga Philippine store. So pag kasi nagdala kang dilata, talagang ang ina-allowed lang sa inyo 20 kilos, so medyo mabigat po talaga yung dilata, ha. So yung pwede ko lang i-advise yung mga pangrekado, tapos yung palaman, mga kwento, yan mga palaman. Kung mahilig ka sa tinapay na nilalagay ng palaman, so pagpupunta kayo dito sa Japan at talagang bibili nyo dito yung mga palaman na yan, so talaga mabibigla kayo sa presyo. Kaya habang nandiyan kayo sa Japan, yung mga dapat nyo idala, i-research nyo muna bago nyo ilagay dyan sa maleta na alam kong ilan lang yung kilo, 20 kilos lang. So yung 20 kilos dapat worth it yung idadala nyo papunta rito sa Japan. Hindi yung basta-basta lang na kung anong sapatos, kung ano-ano, ha. Importante mag-research kayo kung ano-anong mga dapat yung importanteng idadala dito sa Japan na hahanapin nyo sa katawan ninyo. Yung po dapat nyo idala dito sa Japan, lalo na yung gamot. Yung gamot na yan po ang number 1 kung pwede kong sabihin sa inyo na number 1 yung idala, yung gamot natin sa Pilipinas, hindi yung gamot dito sa Japan. Well, maganda po talagang gamot dito sa Japan, kaya nga lang yung sabi ko, magkakatalo sa dosage at yung epekto sa atin sa katawan. Baka hanapin yung ganung kabilis, ganung kabilis yung paggaling natin. Dito kasi inaabot sa pag ako tinarangkas o sumakit yung ulo, pagka yung gamot ng Japan ang tinitake ko, inaabot akong 3 araw bago gumaling. Pero pag sa Pilipinas siguro isang araw, maghapon lang, pagpawisan na, okay na, kasi malakas nga yung dosage sa atin. So yun ang pwede kong i-share sa inyo na pwede nyo idala sa maleta, So yung pangrekado, yung mga gamot, yung mga palaman, kung mahilig kayo, yun po yung mga pwede kong sabihin na pwedeng ilagay sa maleta. Kung magdadala man kayo ng damit, siguro tama na yung 5 panglabas, tapos 3 pantalon. Tapos sa brief kung halimbawa sa brief man o sa panty, so dami-damihan na ninyo yung brief at panty ninyo na idadala nyo rito sa Japan. Kung pabango, wag na kayo magdala ng pabango dito mga kwento, kasi napakarami bilihan ng pabango dito na talagang masasabi ko ding mura. Yun na po pwede kong sabihin na pwede natin ilagay sa maleta. Ngayon, yung pagpunta naman po natin sa airport, kasi naalala ko ng mga kwento, no. So babalik-balik na nga rin ako sa ibang bansa, galing Taiwan, dito sa Japan. So babalik-balik na ako. Talagang lagi naman pong pinapaalala ng agency at lagi kayong papaalalahanan talaga ng agency na 2 to 3 hours before ng flight ninyo ay dapat nasa airport na po kayo, kasi hindi nyo po alam yung pwedeng mangyari na mamaya meron kayo ng kalimutan.
ha. Kaya nila laging sinasuggest na 2 hours or 3 hours before bago yung flight ninyo ay dapat nandun na kayo sa airport. Ngayon, pag sa airport tayo, makikita-kita na kayo doon ng mga kasamahan mo kung ilang man kayo, makikita-kita kayo staff ng agency, doon na kayo as in final na i-assist ng agency, ha. Doon na kayo final titignan kung ano mga requirements na kulang sa inyo, mga dapat ninyong ipakita sa counter ng sa loob ng airport, no. Kasi pagpasok nyo mga kwento, pagpasok nyo sa airport, so hindi nyo alam kung gaano kahaba yung pila. So hahanapin nyo pa kung anong station kayo pupunta. So hanapin nyo pa sa loob yun. Kasi halimbawa nagpunta kayo ng 1 hour, talagang madidelay po kayo kasi hindi nyo alam kung saan eksakto yung estasyon na pupuntahan ninyo. Hindi nyo alam kung gaano kahaba yung pila. Hindi nyo alam kung yung kagaya na yung maleta ninyo mga kwento, yung maleta ninyo, pagka sinabing 20 kilos lang mga kwento, mas masasabi ko na huwag niyong papaabutin ng 20 kilos para hindi kayo magkaroon ng problema sa loob ng airport. Yun po yung pwedeng i-expect na mangyari sa loob ng airport. Na-experience ko na ho yan. Hindi ko may sasuggest talaga na dapat 20 kilos eksakto. Mas magandang bago mag 20 kilos para wala kayong maging problema dahil hindi ho parehas ang timbangan na nung ginamit nyo at timbangan ng airport. Maaaring mas advance yung sa airport, o halimbawa 20 kilos sa inyo, pagdating sa airport naging 21 kilos. So sayang yung mga gamit na binili ninyo, sayang yung mga gamit na nakalagay sa maleta na hindi nyo na, lalo pag wala naghatid sa inyo at kayo lang, hindi nyo na magagamit, iiwanan nyo talaga sa airport yon, sayang naman, ha. Kaya kung ako sa inyo, pag sinabing 20 kilos, mas maganda kung 19 kilos kasi sa airport mga kwento, mas magandang magtimbang po ulit kayo, mag-double check-in kayo ng maleta kung gaano kabigat yung maleta ninyo. Kasi pag sinabi doon na 20 kilos at tatagal niyo po talaga yung sobra. Yung lalo yung mga mahigpit yung mga airlines diyan, talagang pag sinabing 20 lang. Kaya mas maganda wag kayong umabot ng 20. Yun po yung pwede niyo expect na mangyari sa airport. And then yung sa may kailangan niyo ihanda yung plane ticket niyo, yung visa niyo. Yun po yung mga hahanapin ng sa loob ng airport, ipoprovide po lahat ng agency yan. Isa-isa naman po sa inyo yan kung lahat po ng mga papeles na mga kakailangan sa pagpasok nyo sa airport ay i-check po ng mga staff ng agency ninyo, kaya huwag ko kayo mag-alala. Ang importante lang po dyan talaga yung mga bawal sa check-in baggage, yung sa maleta, yung sa hand carry, yung sa kilo, yun lang po dapat yung paghandaan dyan na dapat huwag kayong lalabag, lalong-lalo na dun sa sinasabi kong sa yung pagsobra sa kilo dahil sayang yung magiging sobra niya dahil may tatapon nyo lang yan sa airport dahil kung halimbawa mag-isa lang nga kayo, so hindi nyo pwedeng ipilit na sobra kayo. So yun po yung mga pwede kong ibigay na advice kay Ma'am Marlene o sa mga na malapit na mag-flight papunta rin sa Japan. So kahit pa paano magkakaroon ng idea sa mga sinasabi ko dahil lalo kung first timer po kayo sa pag-abroad, kahit hindi po sa bansang Japan ang punta ninyo, magkakaroon po kayo ng idea kasi halos parehas lang naman po yung mga kalakaran ng pag-alis ng mga OFW papunta sa ibang bansa lalo kung first timer. So paano? Hanggang sa muli at maraming salamat kay Ma'am Marlene dahil nagkaroon po tayo ng chance na masagot yung kanyang comment na tanong yung kanyang tanong. Hanggang sa muli. Salamat.